Kasi yan talaga ang gagawin niya mga yan. Maraming oras yung mga bugok na online lending apps na yan. No, yun lang ang gagawin yan. Yung abalahin kayo, ihahanapin kayo sa social media. May nagtanong sa akin, "Good evening po, sir. Ask ko lang po if anong dapat na action kapag pinost na po nila yung picture ko na may nakalagay na scammer ako. Andito po yung attachment ng picture na sinend nila sa akin. Wanted scammer. Kung sino man nakakakilala sa taong ito, ipagbigay alam agad sa pulis. Maraming tao ang ini-scam, estafa. Malaking pera ang nakulimbat. Patuloy na pinaghahanap ng aming grupo. Mag-ingat sa taong ito." Alright. Napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Ito yung actually, talaga to matagal ng tanong, no? Kumbaga gas-gas na siya. No, kaya lang kasi kailangan natin siyang sagutin kung ano ba yung mga dapat gawin pagka na-i-post kayo sa social media. No, lalo na kung may mali siya, 'di ba? Kasi marami sa mga manonood po natin, yung mga baguhan at hindi alam kung ano yung gagawin. Siguro hindi na nila mabalikan yung mga luma kong videos, no? At hindi nila napapanood. So ito is para sa kanila at para din sa inyo, no? Para kahit papaano ma-refresh lang po, no? So ito po yung natin, no? Kasagutan kasi yung pagpo-post sa social media, well, hindi na natin kumbaga kayang pigilan kung ano man yung kayang gawin itong mga bugok na online lending apps na to, no? Kasi kagaya ng lagi kong sinasabi, yan lang alam niyan, yung mamirwisyo. Okay? Yung tawagan yung mga ninakaw nilang mga contact details po ninyo. Ayan po, pagpo-post sa social media, no? Idamay kung sino-sino, iharas kayo. Yan yung mga alam nilang gawin. Ngayon, ang maaari nyo na lang pong gawin dito is damage control. Okay? So for example po, kagaya nga nung sinabi ninyo, may pinadala po sa inyo. So hindi pa rin kayo sure, no, kung pinost talaga kayo sa social media. Kasi sabi nyo, andito yung attachment ng picture na sinend nila sa akin. So, yun nga yung binasa. May picture ito, no? Binlurred ko na lang. So, para dun sa kapakanan ng ating nag-comment po sa atin at nagpadala ng katanungan. So, damage control na lang po ang gagawin natin dito. So, unang-una po, no, i-check nyo muna, no, sa social media, no. For example po sa Facebook, no, sa search engine niya po, mag-i-type nyo yung kumpletong pangalan po ninyo. Yung kumpletong pangalan ninyo kasi yun po yung ginamit nyo sa pag-a-apply, di po ba? So, i-search nyo siya. Pagka may lumabas, no, makikita nyo naman yun no, kung saan-saang mga group So, i-check nyo isa-isa kung nandun itong pinadala sa inyo na to. Okay? Ngayon, kung meron, i-screenshot nyo po. Okay? I-make sure po na pati yung profile nung ginamit is kasama. Although, hindi rin naman siya magiging ganun kalaki ang kasi nga, gumagamit din kasi sila ng ibang profile picture. No? So, just make sure na screenshot nyo siya. Kasi kailangan yun as proof para po makapag-file kayo ng complaint. Okay? So, yun ang gawin nyo. Sa search engine po sa search ng Facebook, no? For example, type nyo yung kumpletong pangalan po ninyo. Tapos lalabas doon, no, lahat ng group or kung ano mang mga post na meron connection dun sa pangalan na inilagay po ninyo, which is yung pangalan po ninyo. So, i-click nyo nga yun para ma-check nyo kung talagang na-post kayo. Okay? Kung wala naman post, maganda yan. Ibig sabihin, talagang tinatakot lang ngayon itong mga tarantadong online lending apps na yan. Okay? So, pagka na-check nyo at wala, so, okay yun, di ba? Ngayon, pinakamainam yan is i-secure po ninyong maigi yung inyong mga social media account.
Okay, kung hindi naman ho kayo ganun pala post sa FB, o kung saan man ng social media, mas mainam po siguro is i-log out nyo na lang. Okay? Kasi yan ho talaga ang gagawin niya mga yan. Maraming oras yung mga bugok na online lending apps na yan. No? Yan lang ang gagawin yan. Yung abalahin kayo, ihahanapin kayo sa social media. Okay? So, kung hindi nyo naman ho talaga kailangan, i-log out nyo na lang. Ngayon, kung hindi ho kayo i-secure nyo po siya. No? Make sure po na naka-private siya, naka-lock siya, no? At saka, check nyo ho sa ibang mga social media site, no? Kung paano ho mag-secure ng social media. Kasi ako, wala akong alam dyan, no? Hindi ako ganun kateki, no? Tapos po, pangalawa, i-check nyo po yung inyong mga messaging apps, no? I-check nyo dun sa mga spam, sa mga request, kung may mga ginawa silang mga groups. So, para ma-check nyo rin. Okay? Kasi, baka mamaya, dun naman sa mga friends nyo, sa mga social media sila nagpadala, no? At tinag kayo. So, check nyo rin. Ngayon, kung wala, better. Okay? Tapos, so pang-dalawa na ho yun. So, pangatlo po, inform nyo na po yung inyong mga nasa contact list. Okay? Kasi, definitely, ganun din naman nung gagawin yan. Guguluhin din nila eh. Di ba? So, much better po sa inyo na nanggaling na nangailangan kayo, no? Hindi nyo naman alam na ganyan pala magtrabaho yung mga bugok na online lending apps na yan, no? Yung mga abusado na yan, baka kanyo madamay pa sila, so i-ignore na lang. Okay, manghingi na rin ho kayo ng paumanhin. Hindi naman ho ikabababa ng pagkatao nyo yun eh. No, mas mainam ho yun, malaman nila na kayo mismo kumbaga pinangunahan nyo na kaysa maano pa sila. Para at least aware din sila na i-message man sila, tawagan sila, alam ho nila yung sasabihin nila. Okay, so ilan na ho yun? 3 na, di po ba? Tapos po, pagka ho nakalap nyo na lahat ho yung mga ebidensya po ninyo, mag-complain ho kayo. No? Andyan ho ang National Privacy Commission. Okay? Andyan po ang SEC. No, ang SEC po, pinadali na yung kanyang iMessage na lang kung gagamitin nyo. Punta kayo sa kanilang website. Okay? Nandun ho, makikita nyo yung report ho ba yun? Parang ganun. Hindi ko maano eh. Pero sige, susubukan ko po ngayon na isama siya dun sa link dyan po sa aking description box. Para i-click nyo na lang, didiretso na ho kayo dun sa site na yon. Okay? Susubukan ko pong hanapin mamaya, isasama ko mamaya pag ini-edit ko na po itong video na ito para pagka-publish, kasama na rin ho yung link. So, dun ho kayo, mag-complain kayo sa NPC, National Privacy Commission, SEC, Securities and Exchange Commission, tsaka po sa PNP, no, Anti-Cybercrime Group, at ang NBI Cybercrime Commission Division. So, yun po kasi yung mga ahensya na makakatulong po sa inyo. Okay? Tapos, ang pinakamainam pa po niyan is yung panlima, kumonsulta ho kayo sa abogado. Kasi mga abogado po makakasagot niyan kasi usapin legal po yan. Okay? Pagka for example, nakita nyo nga ako, pinost kayo sa social media na may mali siya. Yan? Cyber libel yan. So, it's a criminal offense. So, maaari ho silang makulong dyan. Ngayon, kasi, ang pinakamalaki kasing problema dyan is, kalimitan yan, dummy account ang gamit nila. Ngayon, maganda ho kasi yan kung identified. For example, yung mga abusadong online lending apps na yan, bugok yan eh. Okay, paano kung, let's say, nag-message sa inyo, nailagay yung kanilang pangalan, yung OLA name nila, no? Or di kaya nag-iisa lang talaga yung OLA na yan, o di identify nyo kagad na siya. So pwede kayong magsampa ng criminal case against that lending company kasi kung nag-iisa lang, kagandahan niya pag nag-iisa lang, identify nyo agad di po ba? Or kung di kaya inilagay nila yung pangalan nila. No, so for example, nag-message sila sa inyo, na ipopost kayo sa So kasi may mga lapses yung mga, kasi mga tanga nga yan. Walang alam yung mga yan. So sila nagkakagulo-gulo na yung ginagawa nila, pati sarili nila, nila, pinapahamak nila.
So maghanap po kayo ng mga mensahe sa inyo na ma-identify po sila. No? So baka makakapag-file po kayo ng criminal case against them. Pero excuse me po, sabi nga ho sa inyo, kumonsulta po kayo sa abogado. Kasi ako maniningil ako, hindi ho ako abogado. Yung mga ginagawa ko sa inyong binibigay ko po sa inyong mga suggestion or mga payo is ayon ho sa aking eksperyensya, tsaka po sa aking pagbabasa at sa mga payo po na natanggap ko doon sa mga barkada, kaibigan, kumpare kong mga abogado, no? Mas mainam pa rin po kasi na gumawa kayo ho ng sarili nyong due diligence, mag-research ho kayo, no? Wag nyo lang ho, baga paniwala ko ano sinabi ko, di ba? Ano yun nyo rin, mag-research din ho kayo, no? Kasi importante ho, no, na may sarili kayong armas, na armasan yung sarili nyo. Ibig ko ba kong sabihin, may alam kayo. Kasi iba ho yung may alam eh. No? Daig ho nung mas na nung nagdudunong-dunungan yun. Kasi itong mga abusadong online lending apps na to, nagdudunong-dunungan niya. Mali naman. Pansinin niyo po yung mga mensaheng pinapadala sa inyo. Mali-mali grammar. Di ba? Hindi mali-mali yung mga batas. O kung ano-ano ilalagay na batas, hindi naman ho yun yung batas na yon. Naaayon doon saan. Di ba? Kaya nga ho, gamitin niyo ho yung technology natin. Nandyan na ho ang web, no? Andyan ho si Google. Gamitin niyo po. May cellphone naman ho kayo. Di ba? Kung yung cellphone po ninyo is nagamit niyo po na makahiram sa kanila, magagamit niyo rin po yan para kayo ma-inform regarding po dun sa mga batas, sa memorandum, at kung ano man po yung nakakasakop sa pagpapautang. No, importante po yan na magkaroon ho kayo ng armas. Armasan niyo sarili niyo. Pero ganun pa man po, lahat po ng links ng mga memorandums, batas po is nandiyan po sa aking description box. And yun nga po, pati yung iMessage, i-attach ko po mamaya para po isang click niyo na lang, pwede na kayong mag-complain. Hindi na ho siya kagaya nung dati, no, na yung email, i-email nyo pa siya. Alam ko, magla-login kayo magki-create kayo ng account, tapos doon na kayo dire-diretso. Na hindi ko pa ho siya nasusubukan, kasi nga ho, marami ho akong ginagawa ngayon. No? Abala ho tayo sa trabaho. Sinisingit lang ho natin to kasi nga gusto ko ho talaga makatulong. No? At no, so pagka ganyan na nakita nyo na-post kayo, mag-complain ho kayo. No, para ho kahit papaano bukod ho, no, kasi iba ho yung pagka nagsampa kayo ng complaint kumbaga yung nabu-boost yung moral ninyo Di po ba? So nagkakaroon kayo ng lakas ng loob. So mag-complain ho kayo. Ngayon, pagka nag-complain kayo, pinatawag kayo, puntahan nyo po para matuluyan yung mga bugok na online lending apps na yan. No, kasi pag hindi nyo ho sila tinuluyan, patuloy lang ho talaga maghahasik ng lagim yung mga bugok na yan. Di ba? Kung ano-ano na hong katarantaduhan talaga ang ginagawa. O, di ba? Pati ho yung mga gumagawa ng mga ganitong klaseng video, nila, dinidebunk nila. Di ba? So, nakita nyo, isip bata di ba? Instead na sila magbago, yung ibang tao nga tuturo sa ibang tao. Kaya ako, sabi ko sa inyo, hinahayaan ko sila, bahala ho sila kung yun ang kanilang opinion. Hindi ko ho sila papatulan. Wag lang ho sila yung harapin ako na iba ho yun. Pero kung mga ganyan-ganyan lang, hindi ko ho sila papatulan. No? Sayang ho ang oras ko pagka pinatulan ko ho sila. No? Mas matindi ho pangangailangan ko sa paghahanap buhay. No? Mas importante maghanap buhay ho tayo. No? Kagaya ho lagi ko sinasabi sa inyo, maghanap buhay tayo. Di ba? Mag-ipon, tsaka nyo bayaran. Ganun lang naman ho siya. No? Tapos, huwag nyo na ho silang tatangkilikin. Kasi pag tinangkilik nyo yung mga bugok na yan, lalakas ng loob niyan. Maghahasik ng lagim yung mga bugok na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana yung mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.